Yung mga iba, parang nakukulangan kami sa mga kababayan natin, mga reaksyon. Ganon din ba kayo, attorney? Definitely, yun din ang pakiramdam ko, yun din ang pakiramdam ng taong bayan. Sa 6 na araw na to, nagsasayang lang ng pera ang gobyerno para sa isang impeachment. Would you imagine, 25 million pesos a day? Yes. That's already in 6 days, days. naka 150 million na sila. Ang inahabol nila 125 million. Opo. Ay paano pa yung 90 plus days nila na aabot ng 2.3 billion pesos. Parang ang layo ng di ba? Yes. Usually pag magbabudget ka, yung mas malaki yung hinahabol mo kaysa doon sa gagasasin mo. Ito baliktad eh. So, parang obvious na obvious ito sa mga mamamayan kung ano yung nangyayari. Kaya hindi natutuwa ang karamihan ng mga nanonood dito sa nangyayari sa Senado. Totoo yun. At na-mention nyo nga yung budget na 6 days na ang lumilipas. Kung di ako nagkakamali, mukhang tatagal pa ito ng mahabang panahon, attorney. Yung sinasabi, batay sa mga report na lumalabas, more or less, baka abutin ng mahigit 1 taon pa ito. Anong mangyayari na, attorney? Well, yun na nga ang masama nito, no? Nag-set sila ng deadline diyan, yung schedule. Pero makikita mo dito sa presentation pa lang, naglista ng maraming witness, nag-withdraw ng witnesses. There are motions. Kaya nga sa Monday, actually walang witness to be presented. They will just deliberate on the motion. Yung motion for the issuances of mga subpoena. Subpoena, yes. At dito pa lang napipredict na natin na yan. Because the defense is challenging yung karapatan ng Senado na mag-issue ng subpoena dito sa mga dokumento na ito na dapat ay hawak na ng Kongreso bago sila nag-file ng impeachment case. Kasi they certified that the impeachment complaint is complete in form and in substance. Ibig sabihin, dapat dito may pinagbasihan sila mga ebidensya para sabihin na mayroon niyang basihan upang ipagsakdal si VP Sara Duterte. Ngayon lumalabas, kung hindi sila i-issuehan ng subpoena ng Senado, walang dokumentong may pipresenta sa Senado sa impeachment hearing. So how did you arrive at the conclusion that there is an impeachable offense kung wala pala kayong ebidensya in the first place? Ang tinutukoy nila dito sa mga unang araw, itong sa loob ng 6 days, yung Article 4 of impeachment, di ba? Na papatunayan na yung naging issue dyan, yung mga grave threat at kung ano-ano pa dahil doon sa naging pahayag ng VP Presidente. At ang naging mga witness ay from NBI. Yes. So yung mga batay sa inyong pananaw, kasi I'm sure kayo, may mga hearing kayong ina-attend, attorney. Doon sa mga pagtatanong at pagko-cross-exam, ano ang nakita po ninyo doon? Pinakita nito, number one, na kaya lang inuna ang Article 4 is because dito lang sila may available witness. Alright. NBI. At nakita nyo na nga, kagaya ng sinabi ko noon, Yes, yun ang prediction ko, kaya inuna yan, kasi dito lang sila may witness, NBI. O puro NBI lang iupo nila. Sana nga, iupo na nga nila si Matibag sa Tuesday at makita nga natin how he will hold up pag under scrutiny ng mga abogado, ng depensa, at saka ng mga senador mismo. But essentially, yung pagpili nila sa Article 4 as the first article of impeachment to be tried, para sa akin, it is an indication na mahina talaga yung kanilang mga ebidensya. Because the only reason inuna nila yung Article 4, kasi madali sila makakakuha ng witnesses dito because NBI nga yung testigo. And that's exactly what happened. So ngayon, pinapakita nito na inherently mahina yung kanilang complaint. Tapos ngayon, lilipat ka dito sa ill-gotten wealth daw ng Vice Presidente. It turns out, wala ka naman palang mga dokumento. Ngayon, hihingi ka ng subpoena para ngayon mo pag-aralan yung mga dokumento na sinasabi mo that exist. So again, it points to the fact na from the very start, we have been telling this, pati yung depensa sinasabi na ito, wala talagang hawak na mga papeles o dokumento para sabihin na si VP Sara ay mayroong na-commit na impeachable offense as of this date hanggang sa kasalukuyan. Yung pagbawi ng mga witness nila. Kasi kung ako nagkakamali, unang araw, pang-apat na araw, ay may na-ready na
ang mga karagdagang witness. At itong witness na ito ay sa panig ni VP Sara. Di ba po, kung tawagin ay hostile witness. Ano bang sinasaad sa batas? Kailangan ba, halimbawa, yung prosecution panel ay maglalagay ng witness na alam nilang kakampi ng defense. Ano ang sinasaad ng batas patungkol sa ganitong pamamaraan, attorney, ng pagdinig sa mga kaso? Pwede naman po talaga na magpatawag ka ng mga hostile witnesses. Mm. Pero dito kina Zulaika Lopez, hindi naman sila nag-move to call her as a hostile witness. So, pinadalan lang siya ng subpoena to as a witness. So hindi pa nga nila i-establish pa nila kasi dito dapat ay hostile witness siya. Okay. Kasi pag hostile witness ka, ang difference niyan, pwede mo siyang tanungin ng leading questions na answerable by yes or no. Nakikita niyo doon sa direct examination, kapag ang question is answerable by yes or no, nag-o-object yung depensa, sasabihin leading question. Pag hostile witness ang kausap mo, pwede mo siyang tanungin ng mga leading questions na wala siyang choice kundi sumagot lamang ng yes or no. Yes or no. Yun ang reason nun. Pero, ang pinakita nito sa publiko ay ito. Hindi nakahanda ang prosecution sa presentation ng evidence. They just listed all of these witnesses para sabihin maraming testigo. Pero in the end, sasabihin nila sapat na pala ito, yung testigo ng 2 tao na to prove yung mga aligasyon namin doon. You should have known that from the very start kasi kayo ang nag-review ng mga ebidensya. You should have known kung ano ang itetestify ng testigo ninyo. You should have known kung ano ang magiging testimonya ng other witnesses na tatawagin ninyo and then eventually ay i-withdraw ninyo. The only reason why you will not call a witness na inilista mo na dyan is because number one, sinasabi nila sapat na yung ebidensya or you believe that it will be damaging to your case kung tatawagin mo pa sila. Kaya hindi mo na sila iuupo. So, na-realize, kumbaga, na parang dehado sila kung ihaharap pa yung mga hostile witness na tinatawag. Hindi, yung sinabi ni Attorney Lorna Kapunan na ninang ko po sa kasal si Attorney Lorna talaga Kapunan. Po? Nasa prosecution siya, Nasa side ng prosecution prosecution, attorney. Na sinabi niya po doon na nagkaroon sila ng diskusyon, ng huddle. Part of that huddle would be a discussion on whether or not itong testigo na ito makakabuti ba sa atin o hindi. And I think in their assessment, hindi na siya makakabuti para sa kanila. At I think tama sila ng assessment because from the start na nilista nila si Zulaika Lopez, natawa na nga ako na ililista nila yun as a witness. I knew it was a bluff. Yes. Na they cannot back it up. Eventually, i-atras nila. Ayun nga, inatras nga nila yung mga testimonya ng iba pang mga testigo. So yung optics nito, pagdating sa publiko, is not good for the prosecution. So, after all of those, sabi ko nga sa'yo, 2 hearing dito Isang hearing para sa mga senador, isang hearing para sa mga publiko. Kaya makikita mo yung presentation nila, it's more of theatrics, medyo madrama, Yes. may voice modulation. May comedy. Yeah, may comedy, may laway, may sipon, di ba? Yes, opo. But yun ay para yan sa publiko. However, dahil nga doon sa, alam mo, sa haba ng testimonya na yan ng mga testigo, tanungin mo yung mga tao anong natatandaan. Yung tumulong laway, yung tumulong sipon, yun ang pinagtatawanan. It's because it is optics. Napakahalaga ng optics sa ganitong klase ng hearing because ang hearing nito is about, this is a battle for the heart and the mind of the people. Kasi yung mga senador may desisyon na yan. Huwag tayong maglokohan, di ba? This impeachment hearing will be divided along political lines. Kung nasaan sila ngayon, bukas andun pa rin sila. Unless may mga matakot pa, ipakulong pa sila. Ganun na lang siguro ang strategy. But the reality of it is, yung impeachment proceeding is a political process. It is divided among partisan lines. Pero yung publiko, mas madali tayong magbago ng isipan. So, yun ang gusto nila, magbago ng isipan ng mga mamamayan because I think the surveys show that Sara Duterte's popularity is rising kahit sa dami ng ginagawa nila. And BBM's popularity is taking a hit, pababa ng pababa. So, I don't know how they're gonna resolve this sa pamamagitan lang nitong impeachment because as of today,
in terms of optics and winning the hearts and minds of the people, the administration is losing this battle. So anong maasahan natin? Kasi itong mga ginagawang pagdinig, attorney, ano ang implikasyon nito? Lalo na ngayon dahil nagtatanong din ang mga senator judges natin sa ginagawang trial. Bawat tanong ay may kani-kaniyang sagot doon sa nangyari. Ano ang magiging implikasyon kaya nitong nangyayaring trial dyan sa Senado? Well, yung pagtatanong naman ng mga senador, nakadaan na tayo sa dalawang impeachment. Ano? Yes, opo. Sa panahon ni panahon ni Corona. Ano? It's always yung mga senador, although magtatanong yan, inaangguluhan na yan, yung mga tanong na yan. Kasi nga mayroon na silang certain position on that. And sometimes yung mga senador, sinusundan lang nila yung mga bagay na sa tingin nila hindi, halimbawa kung ako ay kampi o leaning ako towards the position of the defense, susundan ko yung mga punto na hindi na itanong ng depensa. Kung ikaw naman nandun sa panig ng prosecution na senador, ay yun din na susundan mo. Sa tingin mo parang aangguluhan mo to para yung mga bagay na hindi na itanong ng prosecution o hindi na linaw ay malilinaw sa pamamagitan nila. That's really how it works. Yung bang pangyayari nung huling araw itong week na to, nung Wednesday na oral arguments at hindi agad makapagdesisyon ang mga senator judges sa kung yes or no doon sa subpoena na buksan yung mga documents para sa mag-asawang VP Sara at si Attorney Man Scarpio. So, nabanggit ninyo na meron ng kani-kaniyang sagot. Makikita na rin ba natin ang sagot doon sa usapin? Kung mabubuksan ba ito? By numbers pa rin ba ang ating titignan dito sa usaping mabubuksan ba yung mga dokumento na yan o hindi? I would suppose na ang bilang nito is already predetermined. Titingnan mo lang ilan ang majority, ilan ang minority. Yes po. Most likely yun ang boto dito. Ang tanong diyan siguro would be, ano ang legal effect nito kung bumoto ang Senado na mag-issue ng subpoena doon sa mga documents na ino-oppose ng depensa? The legal effect is that it will give the defense the opportunity to bring this matter up before the Supreme Court again. So pwede nilang i-challenge ito kasi grave abuse of discretion na ito dahil sasabihin nila wala na ito sa kapangyarihan ng Senado dahil ito'y lumalabag sa batas. Yung pag-issue nila ng yung general subpoena ng walang detalye kung ano talaga yung kanilang sinasubpoena. Kasi yung subpoena, biro mo, it will cover from 2007 up to 2024. Ang gusto nilang that's a span of 17 years. Yung 2007, hindi pa naman Vice President si Sara, pati lahat yun kakalkalin mo. Yun na nga. Diba? So, hindi naman impeachable office yung Vice Mayor. So, why should it be included there? So makikita natin yan if the Senate votes to release a subpoena to subpoena all of those records covering 2007. Expect a challenge from the defense to go straight to the Supreme Court para questionin ito. By Monday malalaman natin yan attorney. Mukhang doon makapagde-decide kasi nagkaroon ng caucus ang senator judges. More or less by Monday i-declare nila kung okay, buksan yan or wag buksan yan. Tama po. Naalala mo yung nangyari kay Erap Estrada? No? Yes po, opo. Di ho ba? May lumitaw na pangalan pa nga yung Jose Velarde account. Yes po, opo. Interestingly, ang botohan doon is also 13-11. Opo. 11 yung mga senador na nag-walk out, sila Nene Pimentel. When the majority won and decided na wag buksan ang brown envelope containing the records of the Jose Velarde account. Yes, Dito naman baliktad ang sitwasyon. The majority wants to open yung mga transaction records sa BIR and the bank transactions ng mag-asawang Sara at Man Scarpio. So, alam mo, parang pag-uulit lang ito ng kasaysayan, kung ano yung nangyayari. But it will be good na madinig natin kung ano ang magiging justification ng mga senador sa ano ang kanilang legal na argumento kung magpapaliwanag man sila. Kung bakit nila papayagan o hindi dapat payagan na ma-issue yung subpoena. Kasi ito sa utak ng mga mamamayan,
makikita nila kung makatwiran ba itong ating mga senador o sila ay kumikilos lang ayon sa kanilang mga yung partisan political lines. Oo. Tingnan na natin, attorney, kung halimbawa, okay, bubuksan, nagkasundo, bubuksan. Ang nabanggit nyo po kanina ay pwede itong erase ng defense sa Supreme Court. So, matatagalan pa. Ganun po ba yun? Kung mag-issue ng TRO ang Supreme Court on the basis of that challenge by the defense, pwedeng magtagal, pero pwede nilang isuspend yung hearing on that particular article and move on to another article. Okay. Ngayon, kapag na-raise na naman again yung issue na yan ng mga subpoena, and then that's another challenge, and then stop uli ang proceedings doon. So what if hindi naman bubuksan, ang mangyayari tuloy lang yung sinasagawang trial? Opo, itutuloy nila 'yon. But kung hindi pa mabubuksan yung mga pinapasabina nila na dokumento, I don't think the prosecution will push for that article of impeachment kasi wala silang ebidensya. Anong ipipresenta mo? Di ba, wala kang dokumento. So they might skip that for the while and then probably reserve it until the end kung hintayin nila kung magkaroon ng resolution yung matter of issuing a subpoena. Doon sa mga records na hinihingi nila. Ayun. So, naku, mahababang usapin pa rin ng mga ito, no? Kasi ilang article of impeachment yan ang against sa VP Sara. Apat. Yan. Inuuna pa nga itong tungkol sa usapin ng grave threat, di ba? Tapos itong mga documents, yung mga budget na sinasabi. So, marami pa tayong mga pag-uusapan. Pero sa kabuuan nito, nabanggit nyo rin kanina na talagang politika ang nangyari. Kaya may ganitong impeachment trial, attorney. Well, impeachment itself is a political process. It is a political decision. Kaya nga hindi mo po pwedeng yung mga desisyon ng Senado, ng impeachment court, pwedeng gamitin na legal jurisprudence. Opo. Kasi paiba-iba yan eh. Ang pwede mo lang gamitin legal jurisprudence ay yung desisyon ng Korte Suprema. Pero pag impeachment court, hindi pwede yung gamitin legal jurisprudence sa atin. Kaya yung ginamit ni Chel Jokno sa kanyang statement na ganito yung ginawa noon ng impeachment court sa ganitong kaso, those are a lot of nonsense kasi hindi naman talaga yan legal jurisprudence na po pwede nating i-cite gamitin. Kasi pag politika, paiba-iba sila ng interpretasyon dyan eh. So, hindi talaga siya reliable. So, itong nangyayari sa ating bansa ngayon, 2 taon, magkasunod na taon, i-impeach mo yung vice presidente. Nagkataon lang ba na siya ay hindi nakakampi ng Pangulo? Nagkataon lang ba na yung mga senador na ikinukulong ngayon ay kapanalig ng vice presidente? Kasama na pinakahuli na nga dyan si Senator Marcoleta at sinasabi nila marami pang susunod. Lahat ba yan ay nagkataon lang? Sa politika, wala pong bagay na nagkakataon. Lahat po yan ay sinasadya. Nako. May nakaumang pa nga, nabanggit nyo. Tama po. Pag-usapan nga natin yan mamaya sa ating pagbabalik, attorney, itong nangyayaring